Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 149 ng International League. Unting oras na nga lang ang natitirang oras para sa uling segundo ng unang half at sa pagkakataon na to, talaga namang ayaw na magkabilang kupunan na makapuntos ang isa't isa. Ngunit, dahil sa pagkakamali nitong si Tochiya, nagawa nitong maisablay ang bola sa kanilang basket. Habang itong si Hanamichi naman ay nagawang makuha ang rebound laban sa mga malalaking manlalaro sa ilalim ng basket. At nang hawak na ni Hanamichi ang bola, mabilis niya din naman itong ipinasa kay Rukawa. Kaya naman, hawak na ni Rukawa ang bola at agad naman itong binantayan ng napakaigpit ni Tochiya. Mukhang amin na ang unang half na to dahil magandang depensa ang ginagawa ni Tochiya kay Rukawa at nauubusan na din sila ng oras. At siguradong si Rukawa na din ang titira dito dahil hindi niya na ito may papasa pa sa mga kakampi niya. Ngayon Tochiya, siguradong ikaw nga talaga ang mas magaling kaysa sa Rukawang yan. Napakaganda ng ipinapakita mong laro. Hindi man lang makaporma sa'yo itong si Rukawa. At dito, matutupad na ang pangarap mo na makabawi sa kupunan ng Shoku. Yan ang sabi ni Coach Cherry sa kanyang sarili. Habang si Rukawa naman ay biglang ipinasa ang bola papunta kay Mitsui. Mitsui! Itira mo na agad ang bola, dali! Yan ang sigaw ni Rukawa. At nahawak na ni Mitsui ang bola, agad naman itong tumalon at tumira ng isang napaka-solid na tres. Katsumi! I-challenge mo ang tira ni Mitsui! Para ka ba nito sa pagtira? Yan naman ang sigaw ni Tochiya na naging dahilan para agad na tumalon si Katsumi at sinabayan si Mitsui sa ere. Hindi mo maipapasok yan, Mitsui! Dahil hindi kayong karapat-dapat na makalamang sa unang half na ito. Yan ang sigaw ni Katsumi. Habang ang bolang itinira ni Mitsui ay sumablay nga sa kanilang basket. Buisit! Sumablay pa ang tira ko! Nakakaasar! Ako pa ang naging dahilan para hindi kami ang makalamang sa unang half na ito. Yan ang sabi ni Mitsui sa kanyang sarili. Wala na! Mukhang sa kanila na talaga ang unang half na ito. Kahit may babalang sana namin sa isang puntos ang lamang nila para hindi kami mahirapan sa second half. Nakakaasar! Yan ang sabi ni Akagi. Nakakainis! Wala man lang ako magawa para maibaba ang kalamangan ng Ryukufu sa amin. Yan naman ang sabi ni Ryota. Patay! Sablay ang tira ni Mitsui. Wala na to. Siguradong kanila na ang unang half dito. Yan naman ang sabi ni Ayako. Nang biglang tumalon sila Rukawa at Hanamichi. Sabay kinuha nila na magkasabay ang bola sa itaas. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Dahil may 4 na segundo pa na natitira para sa atin. Ngayon, kung hindi man natin maitabla ang score sa Ryukufu, pues, ibababa natin ito sa 1 puntos. Yan ang sigaw nila Rukawa at Hanamichi. Sabay gumawa sila ng double follow-up slam dunk at pumasok ito sa kanilang basket. Ngunit, biglang tumunog ang buzzer na ikinakaba talaga ng buong manlalaro kahit pa ang mga manonood dahil hindi pa napapalitan ang score ng Shoku. Nang biglang pumito ang referee. Basket counted! At tapos na ang unang half na may score na 43-42. Pabor sa kupunan ng Ryukufu. Yan ang sigaw ng referee na ikinagulat talaga ng buong manonood kahit pa ang buong manlalaro sa loob ng court dahil sa ginawang kakaibang pagpuntos nitong sila Hanamichi at Rukawa. Nakita nyo ba yun? Napaka-solid ang ginawa na may number 10 at number 11 ng Shoku. Nakakabilib sila. Hindi ko lubos akalain na magagawa pa nilang makapuntos sa uling segundo ng laban. Nakamangha ang dalawang manlalaro ng Shoku na to. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang hindi makapaniwala sa ginawang uling puntos ng dalawang gunggong. Habang itong sila Rukawa at Hanamichi naman ay nakalambitin pa din sa basket nila. Hoy matang toothpick! Ano bang ginagawa mo? Bakit mo ako sinabayan sa ere? Papansin ka talaga. Ayaw mo talagang nilalamangan kita no? Inggit ka talaga sa husay ko. Yan ang sabi ni Hanamichi. Gunggong ka talaga. Mali ko bang tatalon ka din? At isa pa, kahit hindi ka naman tumalon, magagawa ko pa ding makapuntos. At wag mo akong itulad sa'yo na nagpapapansin lang sa buong manonood. Dahil iba ako, ginagawa ko ang lahat para higitan sila at hindi para makuha ang simpatsya ng mga manonood. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Anong sabi mo, Soroka?
Yan naman ang painis na sabi ni Hanamichi. Habang itong sila Akagi naman ay biglang nilapitan itong dalawang gunggong. Hoy kayong dalawa, bumaba na nga kayo dyan at pumunta na tayo sa ating bench. Yan ang sabi ni Akagi na naging dahilan upang magsipuntahan na nga ang mga malalaro ng Shogo sa kanilang bench. Habang itong mga malalaro ng Ryukufu ay natulala talaga sa ipinakitang galaw nila Hanamichi at Rukawa. Ibang klase talaga itong may number 10 at number 11. Hindi ko lubos akalain na makakagawa pa sila ng puntos. Yan ang sabi ni Hikaru. Tama ka nga Hikaru, nakakabilib at nakakatakot ang dalawang yan. Mukhang kailangan na talaga nating magseryoso sa second half dahil isang puntos lang ang lamang natin sa kanila. Kailangan hindi na tayo magpakampante sa laban na to. Dahil kapag ginawa natin yon, sigurado magagawa pa nilang mabaliktad ang laban. Yan naman ang sabi ni Katsumi. Huwag kayo mag-alala mga kasama, dahil pag simula ng second half, sisiguraduhin natin na matatambakan natin ang mga yan. Yan naman ang sabi ni Michael. Huwag ka muna magsalita ng tapos Michael, dahil kilalang kilala ko mga malalaro ng show ko. Hindi sila papayag na matalo lang ng ganun kadali sa laban na to. At isa pa, hindi dapat natin sila maliitin, dahil nakalaban ko na ang mga yan. Kapag mas lalo silang nagigipit, mas lalo silang lumalakas. Yan naman ang sabi ni Tochiya. Parang kinakabahan ka ata sa kanila Tochiya. Hindi ka naman ganyan. Hindi ka madaling kabahan sa mga nakakalaban natin. Pero ngayon, parang iba ka ata mag-isip. Parang sobrang seryoso mo ah. Yan naman ang sabi ni Kaoru. Hindi naman sa kinakabahan ako Kaoru. Gusto ko lang maging sigurado ang laban natin sa kanila. At baka nakakalimutan mong tinalo nila ang Dawan, ang isa sa pinakamalakas na kuponan sa ligang ito. Kaya naman, masasabi talaga natin na hindi sila basta-bastang manlalaro. Yan naman ang sabi ni Tochiya. Habang itong coach nila ay bigla nagsalita sa mga malalaro ng Ryukufu. Manahimik na nga kayo dyan. At tama itong si Tochiya. Hindi dapat tayo maging kampante porket nakalamang tayo sa first half ng laban na to. At isa pa, marami kayong pagkakamali sa mga laro nyo ngayon. At napapansin ko din na para bang nahihirapan kayong makapunto sa kupunan ng show ko. Yan ang sabi ni Coach Cherry. Tama ka nga Coach. Mahirap nga makapuntos lalo na sa ilalim ng basket. Dahil nandun yung sentro nila na si Akagi. Napakalakas nito sa ilalim ng basket. Ang hirap nitong sabayan pag-usapang lakas na ng pangangatawan. Yan ang sabi ni Hikaru. Nang bigla nagsalita itong si Coach Shensi. Huwag ka mag-alala Hikaru. Dahil sigurado ako magpapalit na ng mga malalaro ang show ko sa second half ng laban. Yan naman ang sabi ni Coach Shensi. Paano mo naman nasabi na magpapalit sila ng mga malalaro tanda? Yan naman ang sabi ni Coach Cherry. Simple lang Coach Cherry, dahil hindi naman nila hayaan na mabangko ang tatlong malalaro nila na mauhusay din. Si Sendo na magaling gumawa ng play, si Fujima na mahusay mag-isip ng plano, at si Maki na malakas din sa ilalim ng basket, at all around din. Kaya naman, kahit ako ang kanilang coach, hindi ko sasayangin ang mga talento ng mga batang yon. Ngayon, nakasisigurado ako na ipapasok ni Coach Hansai ang tatlong malalaro niya sa second half ng laban. Yan naman ang sabi ni Coach Shensi. Tama si Coach Shensi, Coach Cherry. Mukhang magpapalit na sila ng player sa second half. Yan naman ang sabi ni Kaoru. Okay, kung tama nga ang hinala ng matandang to, edi gagawin din natin ang gagawin nila. Magpapalit din tayo ng player. Ngayon, humanda na kayo kambal dahil papasok na kayong dalawa sa laban. Yan naman ang sabi ni Coach Cherry. Ayos! Sa wakas, makakapaglaro na din kami. Ngayon, humanda ang mga malalaro ng show ko na yan. Dahil kami ang magiging dahilan kung bakit sila matatalo sa laban na to. Yan ang sabi ng kambal. Sa kabilang banda naman, mapunta naman tayo sa mga malalaro ng show ko. At dito ay talaga namang sobrang saya na sinalubong ni Ayako ang mga malalaro nila. Nice one team! Ang husay ng ginawa nyo sa laban ah. Mabuti naman at naibaba nyo pa ng 1 puntos ang kalamaan ng Ryukufu sa inyo. At kay Rukawa Hanamichi, ang tindi ng ginawa nyo sa uling segundo ah. Kinilabutan talaga kami sa ginawa nyo na yon. Yan ang sabi ni Ayako. Tama nga si Ayako Hanamichi at Rukawa. Para talaga kayo mag-best friend sa ginawa nyong slam dunk. Yan naman ang natatawang sabi ni Fujima. Anong sabi mo Fujima? Nahihibang ka na ba? Nakakasuka yung mga pinagsasabi mo. Paano ko magiging best friend ang mukhang Soro na to? Yan ang naduduwal na sabi ni Hanamichi. Sa tingin mo ba papayag din ako na maging best friend ka? Asa ka naman. Wala akong unggoy na kaibigan. Yan naman ang sabi ni Rukawa na naging dahilan para manlisik ang mamata nitong si Hanamichi. At dito na nagtatapos ang Chapter 149 na International League. Isa nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Pero bago tayo magtapos sa ating kwento, sana i-like nyo ang ating video.